everyone, and welcome back to our channel again. So, long time no see, charot. For today's video, guys, is tuturuan ko kayo kung paano mag-renew ng passport dito sa Singapore. So, kung andito kayo sa Singapore, guys, madali lang siyang mag-renew ng passport at hindi mo na kailangan magbayad ng 100 para lang ma-renew yung passport nyo. At hindi na kailangan dumaan sa agency. So, if you are new to my channel, guys, please don't forget to subscribe. Just click the bell button below. So, if you're ready, let's start. Guys, so of course may idea na kayo kung ano ang video na to kasi nandyan na sa title. So para hindi na tayo magtagal, so gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano mag-renew ng passport dito sa Singapore. If nandito kayo sa Singapore at may expire na yung passport nyo at you wanted to renew na, it's very easy, guys. Hindi nyo na kailangan dumaan sa agency or agent kasi ang mahal, aabot ng 200 to 300 pagdadaan kayo sa agency. At ang dali lang, guys, kung sarili nyo na lang ang mag-renew at pupunta sa embassy. So, the first thing you do, guys, is pupunta kayo sa www.philippineembassy.org.sg. So, ilalagay ko dyan siya, guys, kung saan kayo pupunta. At i-click nyo lang yun at makikita nyo na yun doon yung renewal passport. After ng renewal passport, guys, i-click nyo yung renewal passport at magsa-sign in kayo doon. Magsa-sign in kayo ng name nyo, yung passport number nyo. Basta mag-sign in lang kayo doon. Ang dali lang, mag-sign in lang kayo kung ano yung mga tinatanong doon. I-sign in nyo na lang at i-click. And after that, i-print nyo, guys. Kasi one of the requirements is yung yung form na pinilapan nyo. So, very important yon. I-print nyo lang siya. Tapos, pagpunta nyo doon, ang mga requirement lang, guys, ang requirement lang, exactly na requirement is yung form na pinilapan ninyo. At pupunta din kayo doon sa yung application form. I-print nyo siya. And dala din kayo ng isang print. Ito. Yung Philippine Embassy in Singapore. Ito siya, guys. Philippine Embassy in Singapore. Andyan yung appointment mo. Di ba nag-sign in ka doon sa appointment? I-print mo to siya, guys. I-print mo siya. At dalhin mo to siya. And also, dalhin nyo din yung application form na galing sa yung sinign in nyo sa embassy, yung sa www.embassy. Sorry, nabulol ako. So, i-print nyo yun. I-print nyo to, yung Philippine Embassy in Singapore appointment sheet. I-print nyo, application form, renewal, o passport renewal, i-print nyo. Print ng passport. Print ng work permit. So, ulitin ko, guys. Ang dadalhin nyo lang, guys, is original passport, photocopy of your passport, original of your work permit, and photocopy of your work permit, and the appointment paper, yung appointment nyo na ganun-ganun. Kasi, guys, kaya ko sinasabi na kailangan yung i-print yung appointment nyo. Kasi, pag pupunta kayo ng embassy ngayon, kung wala kayong appointment, hindi kayo makakapasok. Alam niya, due over virus. So, by appointment talaga siya. So, kailangan nyo siyang i-print, dalhin doon, and yung application form for renewal passport. So, dadalhin nyo lang is itong work permit, itong passport, appointment, and yung application form ng renewal at original copy of original passport, guys. So, yan lang yung dadalhin nyo, guys. So, easy. At ito na ang tinatanong, kung magkano yung mababayaran nyo lang, guys. Magkano lang. So, ito na, guys. Kasi kaka-renew ko lang, pero makukuha ko by December 21. Kasi 8 weeks yun eh. Maximum of 8 weeks, guys, na makukuha mo yung passport mo. So, ang mababayaran lang po natin, guys, magkano, is only exactly 102 Singapore dollar, guys. Sinasabi ko to kung magkano yung mababayaran natin kasi, guys,
pagdadaan tayo ng agency, ng agent, sobrang laki. Imagine guys, last 5 years ago, kasi 7 years na ako dito, di ba? So 5 years ago, nirenew ko yung passport ko. Nirenew ko siya. At dumaan ako sa agency at agent kasi hindi ko nga alam kung paano mag-renew ng passport dito sa Singapore kasi wala akong kaalam-alam dati. And guess what? Magkano yung nabayaran ko, guys? 285. So imagine, so 102 guys, nabayaran mo 185. Hindi pa kasama yung nagtaksi-taksi ka kasi syempre pupunta ka sa agency, 'di ba? Dalhin mo yung mga papers mo. Ang dami-dami nilang tinatanong guys, ang dami-dami nilang hinihingi sa iyo mga ganito, kontrata, ganito, ganon. Pero actually guys, pagdating doon sa embassy, sa Philippine Embassy, hindi na nila kailangan yung kontrata mo. Hello. Ang kailangan lang nila is original passport, photocopy of your passport, photocopy of your work permit, and application form, yung pinilapan mo dun, application form for renewal sa passport. At itong appointment na, yan, yun lang talaga yung kailangan guys. And take note ha, ang mahal sa agency guys, ang mahal dumaan sa agent para lang mag-renew ng passport mo. Yung iba nga sinasabi nila, ano daw, 300 daw yung nabayaran nila just to renew their passport. Pero sa totoo lang, sobrang mahal talaga guys. And 102 lang talaga siya. Exactly yung mababayaran mo doon. At saka, hindi mo na kailangan dumaan doon sa agency, agent na yan. Kasi pipirahan ka lang guys. So anyway, so ilalagay ko dyan sa baba guys kung saan kayo mag-sign in, saan kayo mag-login para makapag appointment kayo for your passport guys. So yan lang. So medyo nabulol-bulol ako, pasensya na kasi Bisaya po ako, ang hirap po magsalita ng Tagalog. So anyway, sana po may natutunan kayo sa video na to at sana po sa kung bago lang kayo dito sa aking channel, so don't forget to subscribe. And yeah, so thank you for watching nga guys. So of course may idea na kayo kung ano ang video na to kasi nandyan na sa title. So para hindi na tayo magtagal, so gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano mag-renew ng passport dito sa Singapore. If nandito kayo sa Singapore at may expire na yung passport nyo at you wanted to renew na, it's very easy guys. Hindi nyo na kailangan dumaan sa agency or agent kasi ang mahal, aabot ng 200 to 300 pagdadaan kayo sa agency. At ang dali lang guys kung sarili nyo na lang ang mag-renew at pupunta sa embassy. So, the first thing you do guys is pupunta kayo sa www.philippineembassy.org.sg. So, ilalagay ko dyan siya guys kung saan kayo pupunta at i-click nyo lang yun at makikita nyo na yun doon yung renewal passport. After ng renewal passport guys, i-click nyo yung renewal passport at magsa-sign in kayo doon. Magsa-sign in kayo ng name nyo, yung passport number nyo. Basta mag-sign in lang kayo doon. Ang dali lang, mag-sign in lang kayo kung ano yung mga tinatanong doon. I-sign in nyo na lang at i-click. And after that, i-print nyo guys. Kasi one of the requirements is yung yung form na pinilapan nyo. So, very important yon. I-print nyo lang siya. Tapos, pagpunta nyo doon, ang mga requirement lang guys, ang requirement lang, exactly na requirement is yung form na pinilapan ninyo. At pupunta din kayo doon sa yung application form. I-print nyo siya. And dala din kayo ng isang print. Ito. Yung Philippine Embassy in Singapore. Ito siya guys. Philippine Embassy in Singapore. Andyan yung appointment mo. Di ba nag-sign in ka doon sa appointment? I-print mo to siya guys. I-print mo siya. At dalhin mo to siya. And also, dalhin nyo din yung application form na galing sa yung sinign in nyo sa embassy, yung sa www.embassy, sorry, nabulol ako. So, i-print nyo yun, i-print nyo to, yung Philippine Embassy in Singapore appointment sheet, i-print nyo, application form, renewal, o passport renewal, i-print nyo, print ng passport, print ng
work permit. So, uulitin ko guys. Ang dadalhin nyo lang guys is original passport, photocopy of your passport, original of your work permit, and photocopy of your work permit, and the appointment paper, yung appointment nyo na ganun-ganun. Kasi guys, kaya ko sinasabi na kailangan yung i-print yung appointment nyo. Kasi pag pupunta kayo ng embassy ngayon, kung wala kayong appointment, hindi kayo makakapasok. Alam niya, due over virus. So, by appointment talaga siya. So, kailangan nyo siyang i-print, dalhin doon. And yung application form for renewal passport. So, dadalhin nyo lang is itong work permit, itong passport, appointment, and yung application form ng renewal at original copy of original passport guys. So, yan lang yung dadalhin nyo guys. So, easy. At ito na ang tinatanong, kung magkano yung mababayaran nyo lang guys, magkano lang. So, ito na guys, kasi kaka-renew ko lang, pero makukuha ko by December 21 kasi 8 weeks yun eh, maximum of 8 weeks guys na makukuha mo yung passport mo. So, ang mababayaran lang po natin guys, magkano, is only exactly 102 Singapore dollar guys. Sinasabi ko to kung magkano yung mababayaran natin kasi guys, pagdadaan tayo ng agency, ng agent, sobrang laki. Imagine guys, last 5 years ago, kasi 7 years na ako dito, di ba? So, 5 years ago, nirenew ko yung passport ko. Nirenew ko siya. At dumaan ako sa agency at agent kasi hindi ko nga alam kung paano mag-renew ng passport dito sa Singapore kasi wala akong kaalam-alam dati. And guess what? Magkano yung nabayaran ko, guys? 285. So, imagine, so 102 guys, nabayaran mo 185. Hindi pa kasama yung nagtaksi-taksi ka kasi syempre pupunta ka sa agency, di ba? Dalhin mo yung mga papers mo. Ang dami-dami nilang tinatanong guys. Ang dami-dami nilang hinihingi sa'yo mga ganito, kontrata, ganito, ganon. Pero actually guys, pagdating doon sa embassy, sa Philippine Embassy, hindi na nila kailangan yung kontrata mo. Hello. Ang kailangan lang nila is original passport, photocopy of your passport, photocopy of your work permit, and application form, yung pinil-upan mo dun, application form for renewal sa passport. At itong appointment na, yan, yun lang talaga yung kailangan guys. And take note ha, ang mahal sa agency guys, ang mahal dumaan sa agent para lang mag-renew ng passport mo. Yung iba nga sinasabi nila, ano to, 300 daw yung nabayaran nila just to renew their passport. Pero sa totoo lang, sobrang mahal talaga guys. And 102 lang talaga siya. Exactly yung mababayaran mo doon. At saka, hindi mo na kailangan dumaan doon sa agent na yan kasi pipirahan ka lang guys. So anyway, so ilalagay ko dyan sa baba guys kung saan kayo mag-sign in, saan kayo mag-login para makapag appointment kayo for your passport guys. So yan lang. So medyo nabulol-bulol ako, pasensya na kasi Bisaya po ako, ang hirap po magsalita ng Tagalog. So anyway, sana po may natutunan kayo sa video na to at sana po sa kung bago lang kayo dito sa aking channel, so don't forget to subscribe and yeah, so thank you for watching.